Si Leylin Caragay ay dumalaw sa UST para tingnan ang mga paintings doon at yan ang ikwento niya sa atin sa Cultural Review. Sir, thank you. Good morning mga boss, and join us for a day of art, good conversations and pure good vibes. Dito lang yan sa College of Fine Arts and Design's very own 4 Painting 1 Batch 2014 thesis exhibition, Seat, Kiss and Existence, an Optimal Creative Output. Halika kayo at busisihin natin ang kanilang mga obra. Sir, pakikwento sa amin kung paano nagsimula ang exhibit na ito ng UST College of Fine Arts po? Ito po ay tradition na ginagawa bilang pagsubok kung after ng 4 years na endeavor nila ay na-apply nila sa pamagitan ng mga obra nila. Binibigyan sila ng laya na maipakita nila ang mga kakaibang approach sa art. So, libre sila mag-explore ng mga medium at saka technique. After 4 years of hard work and daily struggles, they can finally say, "We did it!" with happy, smiling faces. Ang exhibit na ito ay collections ng best works and ideas ng 4 Painting 1 Batch 2014. How do you feel na ikaw yung nakakuha ng Thesis of the Year? Medyo masaya naman. Anong story behind sa artwork mo? Nakikita ko mukha siyang 3D yung pagkakagawa mo. So, paano mo ito ginawa? Pumili ako ng isang tribe each sa Luzon, Visayas, Mindanao. Gusto ko kasing iparating na walang isang Filipina look, walang standard Filipina look. Oil paint on glass, parang sobrang challenging. My thesis is about limestone cliffs of El Nido. So, ang technique na ginamit ko is chromoluminescence. Using dressmaker pins, I come up with the idea na i-showcase yung isang lugar na medyo hindi naman familiar doon sa iba para ma-realize natin na meron din palang ganong kagandang lugar dito sa Pilipinas. Gumawa po ako ng sarili kong pattern. Actually, it's a limited colored pattern. So, mga ilang colors lang nagamit ko. Ang gusto ko yung optical illusion. Pag malayo siya, nagko-combine ng mismo sa mga mata mo yung colors. Sarah, ikwento mo naman sa amin yung artwork mo. Tungkol po siya sa vanitas na painting. May mga objects po na nagsisimbolize na about sa meaning ng life at saka sa transience din po ng life. May nagva-violins, may bungots, may food, may books. So, it has a lot of things going around. Kasi po, nakaka-curious po talaga yung meaning ng life and death na rin. Pero more on, about po siya sa pag-pursue ng moral, spiritual life po kasi yung ng ibig sabihin po ng vanitas. Yung artwork ko po is about World War II po from before. Era po siya. I molded it po sa face ko po. Tapos po, in-enhance ko na lang siya. Like, dinagdagan ko po ng bridge tapos sa mata para magmukha siyang guy po. Tsaka yung hands din po. Hands ko po yan. Pinalakihan ko na lang. Shari, paka-explain naman sa amin yung art piece mo. I'm trying to show in my painting na we can communicate more in gestures. So, represent ko sa painting ko are the 7 deadly sins kasi di kasi siya nakikita through words eh. Like, you're committing lust, you're committing greed. Kaya parang nakikita lang siya sa actions ng tao. Kaya that is why I'm representing my painting. Lenten season na. So, yun ba yung nag-inspiration mo? Yung family ko, every year, busy sila lahat sa Virgin Mary namin. At saka, nagustuhan ko siya na gawin na thesis ko na lang kaya to kasi alam ko siyang i-defend. Yung tipong kapag tinanong nila ako, ba't ganyan? Parang at least alam ko kung ano yung sasabihin ko. Kita ko talaga na iba-iba yung emosyon sa iba't iba yung mga tao nandito. Yung topic ko po kasi, bayanihan during Tropical Storm Ondoy. Bata po yung pinaka-center ng attraction kasi siya po yung living witness. Young at his age, very innocent. Hindi niya po alam mga nangyayari. So parang yung bayanihan, yung mga symbols po na ginawa ko, na outline lang po, madadala niya po next generation. What do you call this art piece? It's a depiction of American cultural hegemony here in the Philippines. Hegemony is pag-infiltrate po ng isang bigger culture sa isang maliit na culture. As you can see, there's Uncle Sam in the middle. The strong contrast between light and dark. Since traditional po ako, I used oil, linseed oil.
Si Our Lady of Peace and Good Voyage po. Isa po siyang icon, Marian icon po sa Antipolo. Ito po yung full process po ng persona po niya. Pinakauna po, ito po yung parang humility stage po. Na nung una po, hindi po siya kinikilala. Then dito naman po, colonial era po. Sinasakop po tayo, pinapahirapan po. So, nahihirapan po siya na sinusunog pa nga po siya. Ito pong last, ito na po yung current era po na celebrated na po siya, kilala na po siya, coronated na po siya. Parang ito nga po yung tuktok po ng church po ng Antipolo. Okay. Kaya di ba naman yung mga kabataan na kagaya natin na pumunta dito sa UST para makilala yung art piece mo? Ayun, punta kayo, dalaw kayo para ma-inspire din kayo na parang pasikatin pa natin ng art sa Philippines. Huwag niyong ikahiya or huwag kayong mag-alangan na gamitin yun or magtuloy as a fine arts students kasi tayo yung magbe-bring up ng art sa Pilipinas. Iaangat natin yung level at saka yung kagandahan ng art sa Philippines. Ina-encourage ko po yung mga artists na mag-pursue ng course na painting kasi rare po siya, tsaka it's a gift. Huwag kayong mahiya na i-express yung talent nyo. Pag pinush nyo, yung gusto nyo mapakita, tsaka yung talent nyo nalalabas, mas nakikita ng tao na, wow, Philippines can stand up. Pumunta po kayo sa mga ganitong scenes, mga galleries, para po ma-inspire po kayo. Katulad po namin mga estudyante. Actually, hindi po siya talaga madali gawin kasi katulad po ng sabi nila, emotions. Actually, hindi po yun eh. Wala po yun sa mayaman ka kasi daw mga nagpipaint lang mayaman. Katulad ko, medyo gipit din ako pero kailangan mo maging resource para magamit mo yung binigay sa'yo ni God na talent mo kasi it's very rare. Hindi lahat meron nito kaya kailangan mo siyang i-treasure talaga. At yan po ang Zeitgeist and Existence. Dito lang po yan sa UST College of Fine Arts Designs Batch 2014 na ginanap dito sa Biaco Angelical Gallery. Ako po si Leyline Caragay para sa Culture Review.